Malapit na po natin salubungin ang 2020 pero bago niyan, narito po ang mga kwentong kumiliti at nagpaantig sa ating mga puso. Magandang hapon po, ito po ang Wish Ko Lang. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin Hoy! Anong ginagawa mo dito? Friends, ikaw ay nasa wish ko lang. Bawat isa sa atin may hinahangaan at iniidolo. At ang madalas na reaksyon kapag makaharap na sila, may kinikilig, may natitigilan, at ang iba naman napapangiti ng hanggang tenga. Alam ko si Mr. Dantes, Nino Dantes. Kumusta ka? Dito sa Wish Ko Lang, marami na po tayong natupad na wish ng mga tagahangang gustong makita ang kanilang mga idolo. Una na riyan, ang kapuso nating si Rhea Santos. Isang hindi malilimutang send-off ang hinanda ng ating programa para sa kanya. I've been a fan of OPM. I've been a fan of Filipino films. And one of my idols, simula pa bata, is Miss Sharon Cuneta. Ang swerte natin dahil pinaunlakan tayo ng kanyang idol sa kanyang bahay mismo. Ready na kami! Near na, malapit na. Sige, thank you. Walang ideya si Rhea sa mega surprise namin. Surprise! Actually, hindi naging tapat ang asawa mo sa'yo. This is wish. At bago pa magkabistuhan, ilabas na natin ang sorpresa. Oh my! Wow! This is my baby! I'm so sorry! Uy, kasabi! Kasi I couldn't go to Quezon. I will really rush na She's leaving already tomorrow, pero talagang... You're leaving for Ma'am, sorry, niyakap na talaga. Ang gusto ko malaman, bakit ka gumawa ka talaga ng time para lang to be here? I know crazy yung schedule niyo, but you're here. Muna kasi, si Rhea, from the beginning, one of the nicest people. All of you naman eh. And, di ba yung sa pamilya ng UH, talagang Yes. lagi naman akong parang miski paano ginagawang part nun. When there's something I'm celebrating, they celebrate with me. Or parang nakaka-touch kahit wala ako doon. Tapos si Rhea, noon pa sinasabi talaga na Sharon yan, ganyan. So, nung mga anak si Rhea, pwede mag-volunteer. Gusto ko maging ninang ng anak ko. Thank you. So, ninang ako ni Una. Tandaan mo, Rhea, marami kang kapusong naghahangad ng katuparan ng mga pangarap mo para sa iyong pamilya. Mga kapusong naghihintay sa muli mong pagbabalik. Hindi ka muna papasok sa school. Pero tita, Aba, Kuya Dick, is that you? hindi mo na ako mapipilitan. Sino kaya siya? Dito sa Sampaloc, Maynila namin siya natagpuan. Si Paul Manyacup, a.k.a. Ina Evans. Sinubukan din ni Ina ang tinaguriang original slow-mo twirl na eksena ni Kuya Dick noon sa kanyang pelikulang Bala at Lipstick. Good evening. Please help me. Where's the restaurant? What restaurant? Restaurant? Hindi mo alam? Karinderya. But we have a lot of restaurants at the second floor, sir. Sir, are you insulting me? No, sir. Ganda mo, ah. I know that, sir. Chanas. Kung talagang idol mo si Kuya Dick, sige na nga Ina, patingin kung talagang kopyang-kopya mo siya. Halalakot. Mga baklang to. Ano yung kumakalat na may impostor daw si Kuya Dick ngayon? Mama! Papa! Ako na to! Ako si Boy! Hala, lagot ka Ina. Dahil si Roderick Paulate mismo ang nakakarinig sa'yo rito. Hindi naman ako Mukhang naaliw naman ang aktor sa ating bida. Kayanin kaya ni Ina pag nakaharap na niya ang ginagaya niya. Sige, subukan na nga natin, Ina. Hoy! Anong ginagawa mo dito?
Kanina pa kita narinig, ginagaya mo ko. Sinong impostor? Ako o ikaw? Aba, mama ka pa dyan? Baklang tuwa? Ano ka? Naloka ka! Kamusta ka, Day? Ano ba? Nasa wish ko lang ikaw. Oh my God! Tingnan mo naman ha. Big time show, dito pa nilabas nila yung talent mo. Agad na nakipagkwentuhan si Kuya Vic sa kanyang fan. Paano mo nalaman yung mga movies ko? Eh, bata ka pa. Paano, parents ko mahilig sila sa mga ano, may Dolphy, mga babalu. Eh, ganun yung level mo eh, di ba? Haligi talaga. Tapos parang, naano nila nakaboses ko. So, lalo na pag, kung magkakasama kami, super talagang yung iba lang yung, hindi ako papaniwala. At ang panggagaya ni Ina, may basbas na galing mismo sa aktor. Proud ako at natutuwa kasi binabalikan nyo pa rin, hindi kayo nagsasawa. Totoo yun. Kaya minsan pag ginagawa ninyo yan, talagang tuwan-tuwa ako kasi naalala ko na, uy, ginagawa pa rin nila. Tapos kapag na-enhance yung ginawa natin, gagawin ng ibang mga komedyante, natutuwa pa rin ako. I think napaka-disgrace for sa isang bading na hindi mo kilala si Roderick, kasi Filipino ka. Parang, At bago matapos ang masayang bonding nila, may challenge si Kuya Dick para kay Ina. Gawin natin sabay. Ven aquí todos papalingin con todo pasa un poquito na mas. Ang bilis! Batang-bata ka talaga, ha? And action! Pinky, ven aquí todos papalingin... Hira pa muna! Pinky, ven aquí todos papalingin con todo pasa un poquito na mas. Gracias, señora de Metro Manila. Oh! Di ba? Galing! Galing! Hindi lang mga artista ang nakibahagi sa amin sa pagtupad ng mga kahilingan. May isang basketball team din na naging kasabot namin. Dalawang pamilyang ultimate diehard Barangay Ginebra fanatics ang aming sinorpresa. At mula sa Siniloan, Laguna, ang pamilya Paeste, also known as Team Fast and the Furious. Kaya ang tanging wish ni Jewels nang sumulat siya sa wish ko lang ay sana makascore ng isang magandang regalo para sa pamilya Paeste na diehard Ginebra fans. Sobrang gustong-gusto ko po kayong mapanood kasi gusto kong marinig rin nyo yung cheer ko, yung cheer ng family ko para sa inyo. Hindi naman magpapahuli ang isang pamilya sa Nagcarlan, Laguna. Pasok Pamilya Arbesu, also known as Team El Capitan. Sabi nila, Ginebra ako, pero sa amin, Ginebra kami. Dahil pamilya Artiso kami. Eto na, ang pinakahihintay ng lahat na makadaupang palad ng dalawang pamilya ang kanilang mga iniidolo, ang buong Barangay Ginebra Team. Masaya. Kasi para sa akin, nakita ko yung team na sinisir ko pa simula ng pagkabata ko kasi ngayon. Ganun. Thank you at na-fulfill yung isa sa mga pangarap ko. Minsan, ang pinakamagandang sorpresa ay yung hindi nabibili ng pera. Dahil ang mga alaalang ganito, ang tunay na tatatak sa puso at isipan ng mga tunay na miyembro ng Barangay Never Say Die. Wish ko lang. Kadalasan kapag bata raw, bagong laruan, damit at sapatos ang gustong regalo. Pero para sa iba, ang makapasok sa eskwela araw-araw, makasama lang ang magulang na nasa malayo, ang pinakamatamis na regalo. Isa ba kayo sa mga naantig sa larawang ito? Ito po'y isang estudyante na kasama ang nakababatang kapatid sa eskwelahan. Halos 40,000 shares ang inani ng Facebook post na ito ni Teacher Herald Hope Apole ng Bayugan City, Agusan del Sur. Ang bata sa litrato ay si Renz at ito ang kwento niya.
ang Viral Kuya. Grade 4 na ngayon si Renz at siya ang laging first honor. Si Renz ay masipag, matalin. Yun siya. Tsaka, yun yung matanong. Curious siya palagi. Pag meron siyang hindi alam, Ma'am, ano to? Ma'am, ba't ganito? Responsible na kuya. Kayang-kaya ni Renz na pagsabayin ang pagbabantay sa kapatid habang nag-aaral. Pinadala ko si Rita sa school dahil dun si mama sa bayan. Kauban ako ang akong mahod sa eskwela. Akong ayaw pag likot-likot, ayaw pag lakat-lakat kay mag-eskwela si kuya. Ang nakamamanghang sitwasyong ito ng magkapatid ang nakunan ni Teacher Jazzy. Nakalaunay, in-upload naman sa social media ni Teacher Hope. Hindi ko pa alam, nung pinicturan ko siya, hindi ko pa alam na wala silang kain. Pinicturan ko lang kasi, parang nakukyutan ako kasi si Igil iyak ng iyak. Nakaka-inspire siyang tignan. Tapos naisip ko kasi sa mga cities kasi, may maraming mga estudyante na hindi pumapasok kasi walang baon, hindi pumapasok kasi naglalaro lang sa computer shop, gano'n. Naisip ko na iba yung sa kanya kasi kahit ang daming mga wala sa kanya, pumapasok pa din siya. Pinatanda na ng kahirapan ang musmus na pag-iisip ni Renz. Kaya ngayon pa lamang, determinado ang paslit na makapagtapos ng pag-aaral. Dako na ako, gusto ko magmaestro. Kahit para matabangan ako ang akong mga manghod o ubang bata. Pag naging teacher na ako, gusto kong magturo sa Purok 11. Tusad ko makatabang sa akong mga katribo. Ibinulong din sa amin ni Renz ang kanyang hiling. Gusto na ako maka-agdo sa bayan, makakauban ang pamilya. Makapunta sa mall kay ingon nila, nindot. Ano kayang mga sorpresa ang naghihintay sa ating viral kuya? Pinapasok namin sa isang classroom sina Renz at ang kanyang mga guro. Iniabot namin ang isang gift bag kay Sir. Laman nito ang isang picture frame. At nang tingnan ni Renz ang larawan, Renz, ikaw ay nasa wish ko lang. At Renz, dahil bida ka sa wish ko lang, may mga regalo kami para sa'yo. Pati na rin sa lahat ng mag-aaral ng New Katipunan Elementary School. May school supplies na bigay ng aming kaibigan. At meron ding hygiene kit para sa lahat. Sugod na, mga bata! Sobrang saya dahil po kahit sa inyo, konti ito, pero sa buong eskwelahan tsaka sa mga mag-aaral, ito ay napakalaking tulong na rin sa kanila. Nasurpresa kami. Akala namin kung anong programa yan dito. So, isa pa lang napakasikat na programa, yung wish ko lang. Kinabukasan, isinama namin ang pamilya Acevedo rito sa Bayugan City. First time nilang makapamasyal ng magkakasama. Treat na namin ang inyong first malling experience. First time na ako makasuri ka mo. Sa mall, ako mga papa o mama. Nalipay ko kay ko ang mall niya. Tagnaw kaayo. Natuwa si Renz sa dami ng laruan. Dahil maaga namulat si Renz sa responsibilidad ng pagiging kuya, ngayon lang daw siya naging bata uli. Nalipay ko kay ibakiling ko sa eskulang. Sanay na magsapatos. Nindot kaayo. May mga mabubuting kaibigan din kaming nakiisa sa aming pagtulong kay Renz. At dahil pursigido si Renz sa kanyang pag-aaral, eto na ang pangarap niyang scholarship. We would like to award your certificate of scholarship to Renz Carlo Acevedo
Beneficiary College Scholar of the Bayugan Rain City Gas Club, Bayugan City, Agusan del Sur. Salamat, sir. Matutupad ko na ang pangarap kong maging teacher. Masayang masaya ako, sir, kahit maliit pa siya, may tumutulong na sa kanya. Salamat sa inyong lahat, sir. Mabuting anak, mapagmahal na kuya, at huwarang mag-aaral. Karapat-dapat si Renz sa lahat ng biyayang nakamit niya at makakamit pa. Isang larawan mula sa mapagmahal na guro ang naging susi upang matulungan natin ang isang batang nangangarap ding maging guro. Mabuhay ka, Renz! Mabuhay rin kayo, mga ma'am at sir! Wish ko lang. Sino bang makakalimot sa fantasy-themed 18th birthday ni Ariel? Balikan po natin ang My Dream Debut, Sana All. Bilang isang single father, sa kanyang 2 anak humuhugot ng lakas at inspirasyon si Echo sa loob ng 1 dekadang pakikipagsapalaran niya sa Dubai. Yun yung parte na mahirap talaga. Kasi masyado ako naging close sa anak ko. Tinitiis niya ang maraming Christmas, New Year at iba pang mahalagang okasyon sa buhay nila na wala siya. Dahil batid niyang ginagawa niya ang lahat ng sakripisyo nito para sa kanyang mga anak, lalo na para sa kanyang unika iha na si Ariel. Actually, hindi ko na mabilang. Dahil napaka-konti nung nandun ako. Pero lagi ko na lang iniisip para yun sa kanila. Pero nanghihinayang pa rin ako. Medyo masakit pagka, halimbawa, nagbe-birthday siya. Kahit kasi ibigay mo na lahat, alam mong kulang pa rin eh. Malapit na ang 80th birthday ni Ariel at tulad ng nagdaan niyang mga kaarawan, absent na naman si Echo sa debut ng anak. Pero kahit nasa malayo, gumagawa siya ng paraan para maging espesyal ang selebrasyon ni Ariel. Alam niya kasing 1 beses lang magde-debut ang kanyang unika iha. Mahal ko yung anak ko eh. Pagdating ng January pa lang, nag-iisip na ako kung paano ko gagawing special. Pero syempre, kailangan ko pa rin magtrabaho. Ang magiging disappointment niya is kung hindi ako makakauwi. That day, sinabi ko sa kanya na hindi pa ako sure. Kasi ganun nga kasi ako. Ayokong paasahin yung tao. Especially yung anak ko. Pero gagawin ko yung magagawa ko. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Ariel. Tuloy na ang debut niya. Full swing na ang paghahanda. Pero walang kaalam-alam ang lahat na ang amang pinakaaasam na makasama ni Ariel sa loob ng 10 taon ay naiinip na rin. Andito rin siya at nagtatago sa isang kwarto ng hotel. Siyempre sa tagal ko nawala, parang ito na lang yung kaya kong ibigay sa kanya eh. So, kaya masaya ako na makakapiling siya. Walang kaalam-alam ang lahat na ilang hakbang na lamang ang layo ni Echo mula sa pinagdarausan ng programa. Binawi ng mahigpit na yakap ang 10 taong pangungulila at pagkasabik ni Ariel sa ama. Walang katumbas ang mga sandaling ito para sa anak at ama na nagkahiwalay sa loob ng 1 dekada. Sa wakas, naganap na ang pinakaaasam-asam ng puso ni Ariel
ang makasayaw ang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Wish ko lang. 3 dekada nang nagluluksa si Domeng. Pumanaw na raw kasi ang kanyang isang anak na sanggol pa nung huli niyang nakita. Pero fake news lang pala ito. Buhay na buhay si Letlet at nangungulila rin sa kalinga at pagmamahal ng isang ama. Isang biyaya ang pagsilang ng isang sanggol. Pero paano kung sa panganganak ng iyong misis, mawawala sa iyo ang lahat? Mawawalan ka ng asawa at mawawalan pa ng anak. Ito po ang kwento ng isang pamilyang tila pinaglaruan ng kapalaran. Buong buhay ni Tatay Domeng, ipinagpasadyos na niya ang yumaong bunsong anak na si Letlet. Pero tila may ibang plano ang langit. Nitong nakaraang taon, isang mensahe ang natanggap ng kanyang panganay na si Nene. Nung nabasa ko yung message, sobrang saya ko. Pati si tatay talaga, sobrang saya. Tatay, may naanak ko dito ng mga biyana. Apelyido. Itong pinsan naman niya nakapagsalita. Sabi, mayroon, andito po, Litlit ang pangalan. Parang nararamdaman ko po na mayroon lukso ng dugo na siya ang anak ko. Nasa Iloilo raw si Letlet. Kinabukasan, kaagad tumulak ang aming team kasama si Nene papuntang Iloilo. At mula sa Iloilo City, agad kaming bumiyahe papunta sa bayan ng Banate. At pagdating sa bayan ng Banate, agad naming sinamahan si Nene sa itinuturong bahay ng hinahanap niyang kapatid. Miss, kilala mo ba si Letlet? O Sonia? Diana. Sa wakas, si Letlet na ang mismong kaharap ni Nene. Tinuldukan ng isang mahigpit na yakap ang 30 taong pangulila ni Nene sa kapatid. Nagkita na rin tayo. Sana magkita kayo ni tatay. Hindi halos bitawan ni Letlet ang kanyang ate. Ang inakala ni na Tatay Domeng at Nene na patay ay buhay na buhay pala rito sa Iloilo. Isang mahalagang araw ito para kay Tatay Domeng. Lingid sa kanyang kaalaman, isang simpleng salo-salo ang inihanda para sa kanyang ika-60 kaarawan. Happy birthday, Tatay! Tila nagniningning ang mga mata ni Tatay Domeng sa nabungarang handaan. At bago pa magsimula ang party, sinamahan ko na sina Domeng at Nene. Hi, Tay! Kamusta ho kayo? Masayang-masaya po. Oy, bakit ka Naiyak lang po ako. Bakit? Alam niyo na ba bakit kayo nandito? Kayo'y nasa wish ko lang. Nasa wish. Iyan, maraming salamat po. Wala siyang kamalay-malay na ilang hakbang na lamang ang layo ng anak na hinanap niya sa loob ng 3 dekada. Ang anak na inakala niyang patay, pero buhay na buhay pala. Tay! Tatay! Tagal na. 30 taon ang hinintay ni Tatay Domeng para sa mga sandaling ito. Susunod ulit tayo. Happy birthday po, Tay. Happy birthday, Tay. Naman.
Hinihiling din namin ang katuparan ng inyong mga wish sa bagong taon na paparating. Ako po si Vicky Morales at Happy New Year po mula sa amin dito sa Wish Ko Lang.